Lord, ba't parang wala ka? Ba't parang hindi kita maramdaman? At Lord, pagod na ako. Pagod na ako, kakaiyak. Wala na akong lakas. Puro pagdurusa na lang ba ang buhay ko? Nanghihina na ako dahil sa problema. And today we will be reading Psalm 31. Lord, maawa ka sa akin. Sobra akong nahihirapan. Pagod na ang mga mata ko sa kakaiyak. Buong pagkatao ko, wala ng lakas. Puro pagdurusa na lang ba ang buhay ko? Lagi na lang akong umiiyak. Nanghina na ako dahil sa mga problema. Pati mga buto ko, bumibigay na. Mga kaaway ko, grabe kung makainsulto. Lalo na yung mga kapitbahay ko. Kahit mga kakilala ko, ayaw akong makasama. Pag nakita ako sa daan, umiiwas na sila. Para na akong patay, basta na lang kinalimutan. Parang sirang gamit na itatapon na lang. Ang dami kong naririnig na usap-usapan, kahit saan, nakakatakot. Nagbabalak pa sila ng masama sa akin. Pinaplano nila kung paano ako papatayin. Pero, tiwala ako sa iyo, Lord. Sabi ko nga, ikaw ang aking Diyos. Hawak mo ang buhay ko. I-save mo ako sa mga kaaway ko at sa mga nagpapahirap sa akin. Ipa-experience mo ang iyong kabaitan sa iyong lingkod. I-save mo ako dahil sa wagas mong pagmamahal sa akin. Lord, sa iyo lang ako tumatawag. Huwag mo akong ipahiya. Ang ipahiya mo yung mga masasama. Hayaan mo silang manahimik dun sa mundo ng mga patay. Yang mga sinungaling patahimikin mo, ang yayabang nila, akala mo kung sino, grabe kong manlait sa mga mabuting tao. Umaapaw ang blessings mo para sa mga taong may takot sa iyo. Inaalagaan mo ang mga nagtitiwala sa iyo at nakikita yon ng lahat ng tao. Ligtas sila sa piling mo, tinatago mo sila para hindi masaktan sa plano ng mga masama. Tinatago mo sila sa safe na lugar para protected sila sa paninira ng iba. Praise the Lord! Ang galing talaga. Pinaramdam niya sa akin ang tapat niyang pagmamahal. Nung para akong isang city na under attack, natakot ako noon at napaisip, baliwala na ako sa iyo, Lord. Pero hindi pala. Narinig mo ang prayer ko nung humingi ako sa iyo ng tulong. Mahalin niyo si Lord, kayong bayan niya. Iniingatan ni Lord ang tapat sa kanya. Pero sa mayabang, matindi ang parusa, yung parusang deserve nila. Kapit lang, tatagan niyo ang loob niyo, kayong lahat na kay Lord umaasa. Sabi niya dito, kahit ganitong nararamdaman ko, ang tiwala ko pa rin ay nasa sayo, Lord. Sa'yo pa rin ako nagtitiwala. Alam ko na magbe-breakthrough ka pa rin para sa akin. Akala ko, binaliwala na ako ni Lord. Akala ko nakalimutan na ako ni Lord. Pero hindi pala. Narinig pala ni Lord ang prayer ko nung humingi ako sa Kanya ng tulong. So this is my encouragement for you, kapatid. Keep crying out for His rescue. Patuloy kang tumawag sa pangalan niya. Patuloy kang umiyak sa pangalan niya. Dahil hindi ka babaliwalain ni Lord. Hindi ka niya nakakalimutan. Lahat ng mga iniyak mo, lahat ng niluha mo, narinig yan ni Lord. Hindi baliwala yung mga prayers mo. Hindi baliwala yung paninindigan mo sa tama. Nung hinahayaan mo si Lord na si Lord ang gumante para sa'yo, darating si Lord, ililigtas ka niya as you continue to cry out. And I know you are so tired and you want to give up, but this is not the time to give up. This is not the time to surrender your hope and faith. Kapit lang, ganda nga po nung sinabi dito sa dulo, kapit lang, tatagan nyo ang loob nyo, kayong lahat na kay Lord ay umaasa. Patuloy mo lang mahalin si Lord because He will break through for you. Ikaw naman ang itataas niya. Darating din ang pag-asa. Darating din ang inaantay mong sagot sa iyong panalangin, kapatid. So keep the faith. Kapit lang at tatagan mo ang loob mo, ikaw na umaasa kay Lord. So as long as you have faith in Jesus, your situation, yung pangit mong pinagdaraanan ngayon, that is not the end. And I pray na kagaya ni David, ma-experience mo rin yung rescue, yung pagtatanggol, yung pag-aangat ni Lord sa'yo sa sitwasyon mo. And soon, your sorrow will turn into joy. Your mourning will turn into dancing. Basahin mo yung Psalm 31, kapatid. Alalaman mong hindi ka nag-iisa.
And it's okay to be honest with your feelings. It's okay to tell God how you really feel. It's okay na ibigay mo lahat kay Lord, lahat ng pagod mo, lahat ng frustrations mo, lahat ng disappointments mo, because He understands. And kung ilabas mo man lahat ng nararamdaman mo sa Kanya, He wants you to process your emotions with Him. And as you do so, He will replace it with peace. Yung mga mababasa mong salita dito sa Bible, yun ang magbibigay sa'yo ng lakas ng loob at ng pananampalataya na magpatuloy. Because you know, He who promised is faithful. God bless po.